Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon na itala para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kung narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa sa Aklat ng Mga Hari, pinagaling ni Propita Eliseo sinaaman na kalaban ng mga Israelita o mga Hudyo upang ipahayag na ang mga propita ay para sa lahat. Sa ating ebanghelyo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na sa kadami-dami ng mga balo doon sa Israel, si Elias ay tumulong sa isang byuda o balo ng Saripta at pinapahayag na ang Diyos ay para sa lahat. Ang ating Panginoong Hesukristo na salita na nagkatawang tao ay para sa lahat. Ang mga propita na nagsasalita tungkol sa mabuting balita ng Diyos ay para sa lahat. Tinatawag tayong lahat para sa kabanalan, para sa kabutihang loob, para sa buhay na matuwid. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa iyong Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maaasahan, nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinatnubayan. Kaya't sa pagsusubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa hanggan.
Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari, pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya ay kitongin. Siya ay sinaaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta ng Samaria, tiyak na gagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at padadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, "Mahal na Haring Horam, ang may dala nito ay si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusapan kong pagalingin mo ang kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ito ni Eliseo, ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gahakin ang iyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin nito ay si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo ng matuwid, tatawagan ng Diyos niyang Panginoon sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinmang mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at Farfar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo." At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga utusan at sinabi, "Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa iyo ng propeta?
Gaano pa iyang ipinanghuhugas lang kayo ng para luminis? Kaya, nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya ng Ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ng Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazareth, sinabi niya sa mga nasa sinaguga, "Tandaan ninyo, walang propitang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitungin sa Israel,
Noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman pang taga Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinaguga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa tuluktok ng burol na kinatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa 3 linggo tayo sa Kwaresma o 4 na araw na paghanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Isus Nazareno. Ang atin pong tema sa araw ngayon ay tungkol sa propita na para sa lahat ng tao. Ano ba ang propita? Ano ang kanilang misyon? Ano ang kahulugan nila para sa ating panahon? Sa tradisyon ng mga hinirang na bayan ng Diyos ay mayroong 3 na bahagi. Ang una, tinatawag na Torah. Ito yung tradisyon ng kautusan na tinatawag nating nasa aklat na Pentateuco o mga 5 aklat ni Moises. Gaya ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros at Deuteronomio. At ang kasunod na tradisyon ay tradisyon na tinatawag na Naviim. Ito yung tradisyon ng mga propita. At ang pangatlo, ang Ketubim, ang tradisyon ng karunungan. Ang tradisyon ng Nevi'im ay tungkol sa mga Nave. Nave, ibig sabihin, propita. At mayroong iba't ibang klaseng propita. Propita na tinatawag na nasa aksyon, gaya ni Moses, Samuel, Nathan, Elias at Eliseo. At mga pangalawa, yung mga tinatawag na mga propita na classical, na mula sa pang-8 hanggang pang-5 na siglo bago ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Gaya nila Isaiah, Jeremiah at Ezekiel. At mga 2 minor na mga propita ni Hosea, Amos, ni Micah, ni Joel, ni Obadiah, ni Jonah, ni Nahum, Habakuk, Sipanaya, Hagay, Sikaria at Malaki. Ngunit ang mahalaga po dito sa pagkapropita, propita sila na pinadala upang magdala ng mensahe. Hindi lang para sa mga Israelita. Kalimitan, sila ay para sa lahat ng tao upang ang tao ay babalik sa Diyos. Ito yung pinakabuod sa ating unang pagbasa sa pangalawang aklat ng mga Hari, Kapitulo 5, verso 1 hanggang 15, na kung saan itong si Naaman, isang commander, isang pinuno ng hukbo ng hari taga Syria, ay kalaban ng mga Israelita. Pero pumunta doon si Naaman dahil siya ay kitungin o may kitong, may leprosy. At siya ay pinagaling ni Eliseo sa pamagitan ng paglusob ng 7 beses sa Ilog Jordan. Alam po natin yung mga nakapunta sa Israel, yung Ilog Jordan hindi naman kaaya-aya, hindi naman gaano malinis. Ihambing sa mga ilog sa ibang lugar. Pero ang himala ng Diyos ay laging mangyayari at ginawa sa mga lugar na kagaya niyan.
Dahil, ayon pa sa ating Salmo 41, lagi naman tayo nananabik sa Diyos na kuminsan ang kanyang presensya ay hindi sa mga inaasahan natin, bagkos ang kanyang pagkilos, ang kanyang presensya ay sa mga panahon na tayo'y lalo pang mabigyan ng kanyang lakas upang tayo'y mamuhay na matuwid sa pangalan niya. Ang propeta nga ay siyang magpapahayag tungkol sa Diyos. Kaya ang Nave, na ito yung salitang Hebreo na para sa mga propeta, ay nasalin sa Koinokon na Grigo sapagkat ang atin pong New Testament ay sa Koinokon na Grigo ng propetes. Propetes na mula sa dalawang salitang Grego, pro, ibig sabihin bago, at pisein, ang pagpapahayag. Kaya kuminsan, tinatawag mga propeta, nagpapahayag kung ano ang mangyayari. Pero ang tunay na trabaho ng propeta ay pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. At ang mensahe ng Diyos ay tungkol sa katotohanan, tungkol sa kabutihan, tungkol sa pag-ibig sa Diyos, at pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal sa sarili. Ito ang trabaho ng mga propeta, na ang mga propeta hindi lang sa tinatawag na kilala na tradisyon. Mayroon din mga propeta na tinatawag propeta sa laylayan ng lipunan o peripheral prophets na nakikita sa kanilang aksyon. Ito yung pagkapropeta ni Elias at ni Eliseo. Si Eliseo na pinagaling niya sa ating unang pagbasa ngayon sa pangalawang aklat, mga hari, pinagaling pa niya ang kalaban ng mga Israelita na commander sa army ng Syria na si Naaman dahil ito ay may malinis na puso at mayroon ginawang himala na nagpapahayag si Naaman tungkol kay Yahweh na siya ang Diyos para sa lahat. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 4, verso 24 hanggang 30, itong pagpapahayag ng ating Panginoon na noong panahon ng taggutom na kung saan hindi umulan at dahil dito naghihirap ang bayan, lahat ng tao, doon pa pumunta si Elias at tumulong sa isang balo sa bayan na hindi kinikilala ng mga Hudyo na tinatawag na Sarepta sa lupain ng Sidon. Dahil ang lupain ng Sidon ay lupain na kung saan ito yung kadamit nung panahon ng exile, nung pagkatapon sa mga Israelita sa Babylonia at sa iba pang lugar, pumupunta yung lahat ng tao sa iba't ibang lugar at doon sila nirahan sa Sidon at karamihan sa kanila ay mga Syro-Phoenicia at mga Grego na hindi tinatanggap ng mga Hudyo at tinuturing pa na kalaban nila. Kaya kapag tumulong si Elias doon sa isang balo ng Sarepta, ibig sabihin tinulungan ni Elias yung kalaban nila. Ganon din si Naaman, commander ng hukbo ng mga taga-Syria na nagpapahirap sa mga Israelita, tinulungan ni Eliseo. Kaya sinasabi ng ating Panginoon at mahalaga yung sinasabi niya sa ating Ebanghelyo ngayon. Sa versikulo 24, Kapitulo 4, Ebanghelyo ni San Lucas, sinasabi niya, walang propitang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ibig sabihin, hindi tinatanggap ng kanyang sariling bayan sapagkat ang mga propita ay nagtuturo tungkol sa katuwiran o matuwid na buhay, tungkol sa katotohanan. At napakasakit yung mamuhay na matuwid na ang lahat ng tao na muhay sa bisyo at napakasakit na sasabihin ang katotohanan na hindi katatanggap ng mga namumuno sa bayan. At dahil dito, hindi tinatanggap ang mga nagsasabi ng totoo o nagpalaganap ng katotohanan. Kuminsan,
sila ay pagdudahan pa ng mga rebelde o kalaban ng pamalaan. Dahil hindi matatanggap ng namumuno ang sasabihin ng mga propeta, dahil sasabihin ng mga propeta, itong pinuno ngayon ay isang magnanakaw, dahil ang kanyang pamilya ay pamilya ng magnanakaw. Hindi po matatanggap yan ng mga namumuno. Kaya sa isang propeta, ang kanyang buhay ay nagkaroon sa buhay na hindi masaya dahil hindi tinatanggap ng karamihan. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon ngayon ay ang katotohanan na siya rin hindi lang propeta, bagkus siya yung Mesiyas. Mesiyah ay ibig sabihin siya yung pinapadala ng Diyos upang tubusin ang lahat ng tao. Hindi rin katanggap-tanggap ng lahat ng tao. Kuminsan ang mga sugo ng Diyos, ang mga pinapadala ng ating Panginoong Diyos para sa atin, mga propita o dili kaya ang ating Panginoong Jesucristo, Jesus Nazareno, hindi gaanong tinatanggap ng mga ilan sapagkat para sa kanila mayroon silang pananaw, panindigan at paningin na kaiba. Ang tawag diyan, mindset. At ang kanilang mindset, pananaw o panindigan ay taliwas sa tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, dapat rin nating tingnan, may mga propeta rin sa mga panibagong panahon. Nagsasabi tungkol sa katotohanan na ganito dapat ang ating buhay at hindi ganyan. Nagbago nga ang ating panahon. Mayroon na tayong mga bagong teknolohiya. Mayroon na tayong mga bagong mga pamaraan gaya ng AI o Artificial Intelligence. At mayroon na tayong mga internet at iba pa na kung saan mapalayo tayo sa Panginoon kapag hindi po natin ito gagamitin para sa Panginoon. Lahat ng matuklasan ng tao ay hindi para sa tao at para sa negosyo, bagkus ito ay para sa Diyos. Naway gagamitin natin ang lahat ng nasa kasalukuyang mga imbensyon o natuklas nating mga gadgets at mga gamit para sa Diyos. At atin ding gagamitin ang lahat para sa ikapupuri at pupugay sa Kanya. Anuman ang ating panahon, anuman ang ating kakayahan, anuman ang mga biyayang natanggap sa ating buhay, sapagkat bawat isa sa atin ay mga propita din na magsasaksi sa katotohanan na mayroong Diyos na nagmamahal ng tunay at dakila ang kanyang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang lahat na manampalataya sa Kanya ay maligtas. Yon ang ating poong Jesus Nazareno. Mahal tayo ng poong Jesus Nazareno. Mahalin din natin siya sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, si Jesus ay hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. May panampalatayang tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas at nanalangin tayo sa ngalan niya. Atin pong itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpahayag ng salita ng Diyos nang may tapang at isabuhay ito ng may paninindigan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga magulang na Kristiyano, naway maging malakas upang makasunod kay Kristo na siyang daan at ang katotohanan at ang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang ating pagpapakasakit ngayong Kwaresma, naway gawin nating higit na bukas sa mapandigtas na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo.
Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga may sakit na nahihirapan sa kanilang kalagayan, naway makita ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pangangalaga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, sapagkat wala sa aming lumalapit kay Jesus kung hindi mo kami akayin sa Kanya. Hing namin ito, pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paglingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang sa dulot mong kaligtasan. Sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan na marapat ni kay aming pasalamatan sa itan sa Kristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtiis para sa mahihirap ay laging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giling mong anak, ang pagkamuain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, ang makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, naalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabiling galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawad mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sila. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa ating ikatlong Lenten Recollection, bukas, March 14, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi,
dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Earl Lyson Valdez, ang ating pong attached priest. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan na lahat na maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagkasalo namin sa banal na pakikinabang ay magdulot ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, banal na misa, kinalit sa loob at sa labas ng Banan ng Itim na Nazareno kami na ugnay sa iba't ibang social media platform at ang kuskusting sa iba't ibang paraan na ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain ka lagi ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga nagdilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Pong Isus Nazareno. Paalala po, bukas ay anibersaryo ng pagkahirang ng ating Santo Papa, Papa Francisco. Mga panalangin o dasal para sa Kanya mula gabi hanggang bukas. Pabaon po sa misa natin ngayon. Ang propita ay panawagan o bukasyon para sa lahat upang tayo'y magsasaksi sa katotohanan at magpapahayag ng ating buhay na panampalataya sa Diyos ng pag-ibig. Ngayon na po ang usbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, higmas yan ng cross ng walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kilingan niyang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang katugunan, tangapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo malamahin dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ng may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na may malalang pangako sa binyag na ikaw ay ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,